So, good morning guys. Good day sa inyong lahat. Dito naman na tayo sa ating panibagong vlog. Panibagong araw. Right? So, as you can see, meron tayong printer din sa ating harapan. HP Smart Tank 670. So, panibagong error naman tayo. Pakita ko sa inyo kung paano natin ayusin. Ang error niya ay error 7. Tapos, nagbe-blink ang magenta. So, pakita ko sa inyo ang error kung talagang yun ba yung error. Okay? Power on muna tayo. Ayan po guys, ito yung error sinasabi ko. Error 7, tapos magenta na ink na wala. So, ibig sabihin dyan, may sensor ang tangke. Ito, makikita nyo, may sensor dyan. Ibig sabihin, hindi niya na-detect tong ink na to. Although, meron naman siya mga ink sa loob. Marami naman. So, ang problema niyan, baka ang sensor na lagyan ng ink o kaya naputo lang ang flex cable. So, maraming dahilan. So, ang ating gagawin is baklasin, tingnan sa loob kung ano ang sitwasyon. Right? So, simply, meron tayong screwdriver. So, ayan. As always, lagayan ng screws and then meron tayong torque screwdriver. Size T10 as always. Yan. So ngayon, unang gagawin natin is i-remove tong sa may gilid na cover. Yan, medyo malambot. Maganit. Sunog. So ayan, dalawang screw. And then pwede na yata itong birahin. Teka lang. Unahin to dito, banda pala. Mali tayo. Unahin tong sa front panel. Tanggalin natin tong front panel muna. Kasi merong mga screw yan. So, teka lang, matigas siya. Matigas. Bakit kaya? So, try natin ito ganun. Yan. So, front panel, tanggalin muna. Kasi sagabal. And then, tanggalin dito. Tapos, mayroon siyang screw dito banda. Yan. Tapos, iangat nyo lang to. Or baka slide. Or angat. Angat lang yan. So, pataas. Iangat nyo lang. Okay? Pagkatapos nyan, dito sa may gilid, kabila. So, meron ding screw dito. So, siyempre, marami itong screw. Dito sa likod, tanggalin nyo ito sa puti. Tapos, sarado muna na yung top cover. And then, iangat muli. Masyadong maganit yung ano niya. And then, meron siyang screw dito banda. Okay? Tanggalin nyo lang, sundan nyo lang video. So, unang ginawa natin, kinuha muna natin itong front panel. Tapos, sunod natin itong, tika lang, walang dyan di mahugot. Pagkatapos, ito na ang mahugotan natin. Iangat nyo lang pataas. Or slide ba to? Slide to sa kabila. Dito sa kabila, slide lang to. Slide. Okay? And then, ang target ko muna dito is yung itong ink tank. Sa pagkuha niyan, so pwede natin tanggalin tong, wait lang ha. Tanggalin muna natin itong front plate na to, yung puti. So, tanggalin natin. Tanggalin natin dito. So, tanggal na. Saka natin tatanggalin tong tangke. Okay, paano ba ito tanggalin? Dali lang yata to. Ako, dami pang tatanggalin. So, wala tayong magagawa. Ito, i-unlock muna natin. So, meron siya dito banda, pero meron akong tutorial kung paano natin tatanggalin to. So, meron lang gear dyan.
Meron siyang gear. Ikutin nyo lang para malabas natin to. And then, try natin. Subukan natin dito. Ito. Subukan natin tong mga screw na nakikita natin dito. Okay. Dito rin. Daming screw nito, guys. Maraming screw. Kung mayroong maiwan, ilagay niyo lang sa bulsa niyo. Ibulsa niyo lang. So, mukhang aangat naman to. Tatanggalin muna natin itong side. Itong side na to. Pwede yata to. Hindi pwede. Pwede na. Pwede na mangat. So, iangat natin. Ayan, mayroon pa pala dito. May gilid eh. So, iangat muna natin ito. And then, tanggal nito. Meron kong tutorial nito. Tanggal nito. Kalimutan ko na to. Meron tong slot eh. Meron tong slot. Tanggalin ko muna ha. Subukan natin. Tanggalin natin ka lang. Kuha muna ako ng flashlight. Lagay ko sa ulo ko. And then meron tong Teka lang. Subukan natin dito. Diba? Ayan. Meron. Dito, subukan nyo dito banda. Ayan, tinuturo ko. Iangat nyo sa gadha. Tapos, sikwatin nyo. Tapos, iangat nyo. And then, pag ganun. Kasi, ang niya, laki mechanism ito lang po. Ayan, makikita nyo dito, diba? Kitang-kita naman yun. Yata, ito. Tapos, sikwatin nyo lang. Meron din slot to. Ito. Slot. Sige. Okay naman to. Ayan, and then, pwede natin tatanggalin tong, wait, meron pa tong flex cable. Pero, subukan natin iangat. Teka lang, matigas ah. Mali ang natin nakuha. Dito pala. Itong isa, wala to. Mali ang ating nabunot. Na screw. Ito lang. So, ingatan nyo lang. May flex cable yan. Walang kung saan ang flex cable. Dito pala yung flex. Sa kabila pala ang flex. Ayan, kita ko sa inyo ha. Tanggalin ko lang. Tapos meron siyang flex cable sa front panel. Dandahanin nyo lang ito. Tanggal. Ito. So, yan. Angat natin. Yun. Okay. Ito na po yun. Wait ha. So, yan. Yan po siya. Itabi muna natin to. Ayan. So, ito yung flex cable. Dito sa may mainboard banda. Meron siya dito. Ayan. Yung dalawa. Tanggalin nyo yan. At para matanggal nyo to. So, sa ngayon, dalawa siya. So, dito siya banda. Ayan. Meron siyang flex cable. Sa ilalim ito. Itong sensor. Ayan. Meron siyang sensor dito. Ayan. Nakita nyo? Flex cable, tapos merong sensor. So, target natin ito. Check natin dito. May spring dito. Spring loaded yan. Parehas lang po yan. Tingnan natin kung ano ang itsura dyan. Tanggalin natin to. Ito yung nagsisilbing sensor patungong sa board. Okay naman. Testing natin kung continuity mamaya. Pero, subukan muna natin to. Ayan. Tatlong screw lang po yan. So, ang silbing contact nila dyan is spring lang. So, yung screw dito is specialized. Specialized to. Hindi to siya mahaba. Yan, makita nyo. Huwag nyo yung ipalitan ng screw ha. Kasi, hindi siya masyadong mahaba. Yan, katulad nito, mataas. Pag nilagay nyo diyan, mabutas yung tangke. So, kailangan hindi mahaba ang ilagay nyo dyan. Kundi,
ito lang talaga. So, keep nyo lang. Madami na tayong salita. Daldal na tayo ng daldal. Ito na ang moment of truth. Okay, check natin. Boom. So, ito na po yun. Ito yung contact niya. Yan, contact niya. Tapos yung spring. Diyan, ito yung spring na magsisilbing since doon sa may tangke. So, ngayon, mukhang goods naman. All goods siya. Ayan, all goods. So, bakit siya nagka-error 7? Baka merong nagloko dito mga sensor. O baka yung flex, pero hindi naman siya putol ang flex. And then, check natin to physical. So, mukhang goods naman. Saan ba ito banda ito? Ito, tsaka ito sa taas. Okay. Goods pa naman. Goods pa naman siya. Maganda pa naman. Bakit ganun? Ilagay ko muna to. So, ibalik ko muna. Ang gagawin ko muna dito is yung flex cable. Double check yung flex cable. Sa physical nitong board nito, na assembly na to ay maganda naman. Bakit kaya hindi niya ma-detect yung ink? Puno naman yung tangke natin. So, try natin i-ano dito. So, fix. Tanggalin natin to dito. Hindi na yata. Tanggalin natin muna. Tanggalin muna. Tanggalin dito sa kanya. Sa black. Okay. So, tinanggal na natin. Tinanggal ko na. Test ko to ng continuity test kung meron para ba. Siyempre, meron yan eh. Solid na yan eh. Kuha muna ako ng tester. So, ito. Meron tayong multi-tester. Sorry. Ay. Ano natin ito. Tanggalin talaga to. Ayan. So, okay siya. So far, so good. So, bakit kaya nagkaganap dun yung error niya? Hindi niya na-detect. So, maraming dahilan at tingnan dito. So, ngayon, na-confirm natin nga all goods pa naman yung flex cable. Ibalik natin muna. Testing pangalawang beses. So, baka itong board, baka hindi umabot na yung linya. Pero, posible naman. Napakaganda nitong paggawa nila. Tingnan, i-check, or ating subukang wait lagay ko muna tong mga flex cable. Check na natin. Double check ang main board. So, nalagay na natin lahat. Double check natin yung board. So, ayan. Naikabit ko na. Ang ginawa ko lang is, nilinisan nyo lang yung sensor. Baka nag-lost contact. Nung nangyari, hindi ko alam kung bakit. So, nilinisan ko lang. Ayan, nakakabit na siya ngayon. At sa ngayon, wala na siyang error. Ayan, naka-zero na. Wala na siyang error dito. So, hindi na nag-blink yung power button. So, ngayon, yun lang ang aking ginawa. Nilinisan ko lang. And then, pagkatapos maglinis, re-insert na yung napakagandang insertion. Baka nag-lose lang, probably. Kasi nawala na siya ang error dito. So, ngayon, ang ating gagawin is mag-print test tayo. So, paano ba print test dito sa mga model na ito na Smart Tank 670 HP. So, simple lang. Parehas lang din sa Smart Tank 515, 615, 619, 519. So, mga ganun. Parehas lang sila ng algorithm. So, dito, hold nyo lang itong power button ng 10 segundo. Tansyan nyo lang. And then, ito colored isa. So, colored isa, release. So, ito ba tayong, colored ba dito banda? Tingnan natin. Tama. Colored. So, ayun, nakapag-print na tayo. So, ito. So, as you can see, meron tayong na-print. So, ito pala yung colored ha. Long press, ding isang button, ding release. Ito yun ang lumabas. So, all goods ang kanyang black. Si magenta, parang may problema dito. Cleaning lang natin. Madala lang to ng cleaning. So, same procedure lang din sa mga SmartTAC 519 pag-cleaning. So, ito yun. So, all goods na siya. Makapag-print na tayo. Simple na natin to at ibalik na natin to sa customer. Pero, before that, pagbalik natin, i-cleaning ko muna. Mag-clean muna tayo. Or mag-clean muna ako dito. Then pagkatapos mag-clean, yun na yun. So, yun ang di naman tayo cleaning ating gagawin ngayon. So, ang ginagawa ko lang, yung sensor dito sa tangke mismo, nilinisan ko lang, punas-punas, baka nag-loss.
hindi kaya dito ang tawag dito flex cable, baka nag-loss. Yun lang yun ang ginawa ko as sa aking video, sa video na to, yun lang ang ginawa ko. So ayun, sana mayroon kayong matutunan. Pag wala pa rin, hindi niya na-detect doon dito banda, so mayroon papalitan na parts kung alin doon. So mas maganda meron kayong isang ganito na goods or buffer units, ganon. Meron kayong extra nito para ma-troubleshoot niyo. Okay, so hanggang dito na lang ako. This is Piper Tech and Tips. Magpapalan sa inyo. Bye-bye.